Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, February 7, 2026. At ayan nga ho, no, unang Sabado ng Pebrero. At syempre, Feb-ibig kapag Pebrero, no? Happy Valentine's Day. Advance Happy Valentine's Day sa ating lahat. At syempre, ang dami hong nangyari dito sa nagdaang linggo na naman. At na-dismiss na ho yung impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sabi ho ng Committee on Justice ng House of Representatives ay insufficient in substance itong mga impeachment complaints laban sa ating Pangulo. Pero ito, may bago hong panibagong impeachment complaints naman na inihain kay Vice President Sara Duterte. At ayan ho, pag-uusapan ho natin yan maya-maya ho lamang. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din ho sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa For the Box. Siyempre, ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, Ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Mag-text sa inyong katanungan, comment o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, sa usaping legal natin, ngayong araw inendorso na sa opisina ni House Speaker Faustino D. ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte nitong Huwebes, Pebrero 5. Dalawang impeachment complaints ang inihain laban sa Vice Presidente nitong nagdaang linggo. Kaugnay pa din sa di umanong maanomaliang paggasta sa confidential funds sa Office of the Vice President at Department of Education. Nauna na nga iginiit ng Vice Presidente na walang irregular sa paggamit ng kanyang confidential funds at pawang harassment at pamumulitika lang ang ginagawa sa kanya. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, February 7, 2026, ano ang reaksyon mo sa panibagong impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte? Ayan ho, ano ang reaksyon mo sa panibagong impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte? Mag-text na inyong opinion sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Para pag-usapan ng usapin yan, makakausap natin ang isa sa mga complainants laban kay Vice President Sara Duterte, ang Executive Director ng Ninoy and Cory Aquino Foundation, Mr. Francis Kiko Aquino D. Good morning, Sir Kiko. Welcome back sa Usaping Legal. Attorney Danny Galang po. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din sa PTV. Magandang umaga, Attorney Danny. Magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood po ngayon.
Eto sir, naghain ho ulit yung grupo ho ninyo no, ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Ano ho yung pinagkaiba nitong impeachment complaint ho na ito doon sa inihain nyo ho nung 2024? O siguro po mas marami po yung pagkakapareho, no, dahil um parang we're taking off nga dun sa sinabi ng Korte Suprema noong July 2025 at noong Thursday 2 weeks ago na po ate yun, na wala namang inabsuelto kay VP Sara Duterte. Ang pinuna nila sa kanilang mga desisyon ay yung proseso na pinagdaanan ng Kamara dito sa hain ng impeachment laban sa kanya. So yung complaint na ito, for the most part, similar po siya dito sa ibang sa 7 articles of impeachment na inakyat sa Senado noong June of 2025. Meron lang kaming binawasan doon dahil yung naiwang 5, yung first 5 complete articles doon sa original complaint ay yun talaga yung may kumpiyansa kami na grounds for impeachment ito. And then in terms of additional evidence, may konti lang kaming dinagdag na yung ilang sinabi sa affidavit ni Ramil Madriaga na nagko-corroborate dito sa naratibo tungkol sa confidential and intelligence fund, yung pagkasta ng confidential and intelligence funds dito sa OVP at sa DepEd. At saka meron din kaming dinagdag na datos tungkol sa mas recent na SALN ni VP Sara Duterte dahil nga nagbago nga yung patakaran ng ombudsman tungkol sa pag-publicize ng SALN, at saka naka-request naman po kami ng mga kopya ng SALN ng mga matataas na opisyal, kasama po dito si VP Sara. So again sir, we have 5 articles of impeachment this time. Ano sa tingin nyo ho yung pinakamatindi at talagang sapul na sapul tingin nyo talaga ay ito ay pinaka-cause na talaga ng magiging impeachment ni Vice President Duterte? Well, ako po, I've been consistent naman na since nag-file kami the first time last year, yung pinaka-inciting incident kung bakit naramdaman ko na dapat talaga may impeach si VP Sara Duterte ay itong grave threats nga, na bagamat malinaw na opposition ako dito sa kasalukuyang Marcos administration, the same way na tinutulan natin yung pagpatay noong panahon ni President Duterte, tinutulan natin yung pagpatay nung panahon ni Ferdinand Marcos Sr. at yung mga paglabag sa karapatang pantao na nangyayari ngayon, lalo na kung yung mismong pangalawang pangulo natin ay nagbabanta sa buhay ng ibang tao, dapat tutulan po yan. I think it would be very disturbing po kung para sa ating mga mambabatas, para sa ating lipunan, okay lang yung ganitong pananalita. That being said, malaki din yung kumpiyansa ko na sa dinami-daming na ungkat na ebidensya nung House Quadcom noong 2024 tungkol sa confidential intelligence funds, kahit wala yung ganong banta sa buhay na matataas na opisyal, ay sufficient na ito for as an impeachable offense. Alright, napanood ho natin last week no itong naging deliberation ng House Committee naman doon sa impeachment laban kay President Marcos Jr. At medyo mataas ho yung hinihingi nilang ebidensya o di kaya naman ho yung substance nga ho noong sa impeachment complaint. Sa tingin niyo ho ba itong i-final niyo ho, makakalusot ho ito ng diretso sa Committee on Justice on both the form and the substance? Well, kataka-taka po yung ginawang proseso ng House Justice Committee dito sa pag-assess dito sa sufficiency and substance, na dahil sa pagkakaintindi ko po, although mas nakakaalam po kayo siguro, attorney, dahil wala naman po akong law degree, pero ang pagkakaintindi ko po, yung pagpapaliwanag sa akin ay yun din yung naging argumento ni na attorney Kong Chel Diokno, ni na Kong Laila de Lima, na ang hinahanap sa sufficiency and substance ay meron bang mga acts or omissions na nakasaad dito sa complaint, at yung mga acts or omissions na ito, kung totoo, may grounds for impeachment po ba siya. So yung pagtingin ng ebidensya, ang intindi ko dapat talaga mangyari yan, pero mangyayari yan sa susunod na stage kung saan i-determine yung probable cause. Dito mangiimbita na ng iimbitahin na yung accused na magpresenta ng kanilang panig, iimbitahin rin yung kaming mga complainants to present evidence. Although meron naman kaming naka-attach na ebidensya dito sa complaint namin, yun, medyo surprised ako sa naging flow ng deliberations dito kay President Marcos. Ganyan pa man, ready naman po tayo whatever comes.
Alright, sir. Nagbago ho yung komposisyon ng Kongreso, no, dahil sa midterm elections. Iba na rin ho yung House Speaker ho natin. Sa inyong palagay ho, no, may sapat na bilang ho ba pa din para makalusot ho yung impeachment complaint sa Kamara at maidiretso naman sa Senado ngayong pagkakataon ho na ito? Siguro napag-usapan namin sa grupo ng bahagya yung bilangan, pero I don't think we ever sat down na isa-isa namin yung membership ng House Justice Committee tapos chinek namin, okay, saan sila papanig o hindi. In the end kasi, para sa amin, ang gusto nating makita is masagot yung mga tanong. No? So itong mga offenses na nakalatag dito sa impeachment complaint, are they indeed impeachable offenses? At kung impeachable talaga sila, ginawa pa talaga ito ni VP Sara Duterte sa pagkakaalam namin, base sa ebidensya na nakita namin, ginawa niya talaga ito. Pero we also want to hear from her side. Ano yung pagpapaliwanag niya? Baka may mali sa aming pagkakaintindi. Bukas naman po tayo dyan. So we want to undergo the process. At siguro ang hope ko po sa mga mambabatas, lalo na sa mga miyembro ng House Justice Committee, ay maging open din sila sa ganitong ebidensya. Medyo nabahala ako sa nangyari sa proseso kay President Marcos na medyo tama naman na pagdudahan yung claims ng kahit anong claims sa kahit anong impeachment complaint, pero hindi nila inantay yung panahon kung saan pwede magpresenta ng ebidensya yung complainants. Pag diniretso nilang i-declare agad na insufficient in substance. So I would hope na in this case, ang panawagan ko lang talaga ay sana maging bukas po yung mga mambabatas natin dahil napakabigat ng tungkulin sa kanilang mga balikat na sila lang yung pwedeng na duminig dito sa cases of impeachment. So sana maging open po sila sa kung ano mang lumabas mula sa amin man o mula kay VP Sara Duterte. But sir, kung makalusot nga doon sa Committee on Justice, sa tingin nyo you'll have the numbers sa buong House of Representatives para matransmit ito sa Senate? Siguro same point po. Parang hindi, bagamat siguro may konting pag-usap sa bilangan, hindi kami nag-political mapping dito. Ang sa amin ay, okay, ito yung alam naming offenses na ginawa ni VP Sara Duterte. Gusto namin ng isang malinaw na sagot kung impeachable ba talaga yung mga ginawa niya at kung tama yung kung may ibang way to look at this evidence ba, kasi sa punto de vista namin, sa pagkakaintindi namin, these are facts and these are impeachable, no? So in the end, yun, kung member ka ng Justice Committee, kung miyembro ka ng House Plenary, kung miyembro ka ng Senado, yun lang naman yung panawagan. Look at the evidence and then decide based on your appreciation of that evidence. Alright, patuloy pa rin ho na naninindigan itong kampo ni VP Sara na pawang pamumulitika lamang ang impeachment at dahil nga daw ho siya din yung isa sa mga malakas na kandidato sa 2028 elections kaya ho nangyayari ito. Ano ho yung reaksyon nyo ho dito? Well, parang ang sa akin naman, I think yung isang leksyon nung 2025 ay malakas yung endorsing power ng kampo ni VP Sara Duterte. So para sa akin, kung ma-impeach man siya o hindi, kung siya yung tatakbo, malakas siyang kalaban. Kung sino man yung magiging endorsed niyang kandidato, kung talagang ma-convict siya at ma-disqualify siya, malakas na kalaban din yan. So ako parang hindi naapektuhan sa tingin ko yung challenge natin sa 2028, yung challenge ng mga hindi sumusuporta kay VP Sara Duterte at hindi rin sumusuporta kay President Marcos. Yung challenge na yun ay hindi masyadong magbabago kung ma-convict man si VP Sara o hindi. Ang gusto lang nating makita ay, ayun, tama ba yung pagkakaintindi namin sa ebidensya to, dahil kung tama yung pagkakaintindi, impeachable si VP Sara Duterte. So yun yung tanong, and whatever the answer is, ibang usapan naman yung mangyayari sa 2028. Tingin ko it doesn't have an effect. Panghuli na lamang ho sir, no? Ano ho yung mensahe niyo ho sa mga sumusubaybay dito sa impeachment ni VP Sara at sa kanyang mga taga-suporta ho, no, na patuloy na naniniwala na wala hong impeachable offense ang nagawa ang Vice Presidente? Well, ako po, sana maging bukas na lang po. Para sa akin, bagamat ako malinaw naman, 2 beses na po tayo nag-file ng impeachment complaint, naniniwala ako na may impeachable offenses na naganap. I'm doing my best, no? Syempre may konting attachment ako dito sa kausang to. Pero I'm doing my best na maging bukas, no? Parang eagerly awaiting po natin yung magiging paliwanag ng panig ni VP Sara Duterte. At
baka bukas naman po ako sa posibilidad na kung maayos yung pagpapaliwanag nila, baka makumbinsi tayo na maayos naman yung paggasta sa confidential intelligence funds. Yung grave threats, hindi ko I don't think sapat na paliwanag, yung joke lang siya o hindi siya seryoso, pero ewan ko, baka meron silang may papaliwanag din dyan. Pero yun, para sa akin, ang tinatry ko pong gawin ay maging bukas, at yung imbitasyon ko po sa lahat, sa ating mga mambabatas, sa mga non-partisan, sa mga taga-suporta ni VP Sara Duterte, sana'y maging bukas po tayong lahat. Alright, maraming salamat ho sa inyong oras, Sir Kiko. Thank you very much din po. Si Francis Kiko Aquino D, Executive Director ng Ninoy and Cory Aquino Foundation. Sa pagbabalik ng Usaping Legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong mga katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o mag-comment sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala. Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, mula taong 2020 hanggang sa kasalukuyan, mapa social media man o sa radyo at telebisyon, ang programang Usaping Legal ay patuloy na nagbibigay ng serbisyo publiko para sa ating mga kababayan. Ang titulo ng ating programa na Usaping Legal ay rehistrado sa Intellectual Property Office of the Philippines bilang isang trademark. At ito ay protektado ng Intellectual Property Code ng ating bansa. Dahil dito, ang titulong Usaping Legal ay hindi maaaring gamitin hinuman nang walang pahintulot o di kaya naman gumamit ng kahalintulad na pangalan na maaaring magdulot ng kalituhan sa mga taga-subaybay ng programa. Ang paglabag sa Intellectual Property Code ay may kaukulang kaparusahan, kabilang na ang pagkakakulong at pagbabayad ng danyos. Dapat na tumigil ang sinuman na gumagamit ng kahalintulad na pangalan upang hindi maharap sa kaukulang kaso. Eto, dumako na muna tayo sa ating segment na Sagot Kita. Mga legal concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot Kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot Kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito, Sagot Kita! Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong mga katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o mag-comment sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Ito, first question natin coming from Deolito Vizcaida. Ayan. Hello po sir, may live-in partner po ako. 1 year and 6 months na po kaming nagsasama. May anak po kami, attorney. Meron pong babae na lumalandi kahit alam niya na nagsasama kami. Yung babae po ang umaakit para may mangyari sa kanila. Pwede ko po ba siyang kasuhan, attorney? Sobrang sakit po ng ginagawa ng babae sa mga chat po niya. Yan ho, nag-message ho sa atin. Meron ho siyang ka-live-in partner. May asawa ho siya, ka-live-in partner. At ang sinasabi ho niya, may lumalandi ho sa kanyang asawa, no? At ang tanong ho niya ay may mga basihan ho siya na chat, etc. Ay maaari ho bang kasuhan ho yung babae? Well, una ho, kung sinasabi nyo nga ho ay lumalandi pa lang, no? Wala pa ho talagang ginagawa talagang akto, no? Doon sa inyong asawa, ay maaring mahirap hong kasuhan pa yung babae ho na sinasabi ho ninyo, ano?
Pero ho, kung meron ho tayong sapat na ebidensya na talagang yung asawa ho ninyo ay pumapatol doon sa babae na sinasabi niyong lumalandi ho sa kanya, ay maaari ho yan na pumasok naman sa ating Anti-Violence Against Women and Their Children Law o Anti-VAUSI Law, no? RA 9262 ho. So dito ho kasi, kahit ho hindi kayo kasal, kahit ho kayo ay magka-live-in lamang, nagsasama lamang ho, ay maaari nyo hong gamitin itong batas ho na ito kung meron hong pananakit ho sa inyo na physical, sexual, ayan, emotional abuse ho yan. At syempre, kung meron din hong economic abuse, yung hindi ho nagbibigay ng sustento, ay ayan ho, maaari ho ninyong idemanda gamit ang RA 9262 o yung ating Anti-VAUSI Law. So ayun ho, kung mapatunayan nyo ho na yung asawa nyo ho ay talagang may iba na hong kabit, no? Or may iba na hong kinakasama, ayan ho, ay maaari nyo siyang kasuhan ng Anti-VAUSI Law, RA 9262. Kaya lang ho, hindi ho magiging applicable ho itong batas ho na ito laban ho doon sa kanyang babae. Doon ho sa sinasabi niyo ho na lumalandi ho sa kanya. Ay ayan ho. Ito ho ay applicable lamang ho doon sa inyong asawa. So ayan ho, kung meron ho kayong sapat na ebidensya at sinasabi niyo ho meron ho emotional abuse na ginagawa ho sa inyo dahil nga ho dito sa pangangabit nitong asawa ho ninyo, ay maaari nyo siyang kasuhan dito sa ating Anti-VAUSI Law. Ngayon naman ho, kung naging mag-asawa ho sila, kunyari ho sila ho ay validly married, no? Ay sila ho ay kasal talaga, no? Yung kaso ho dyan ay kung meron pang mas sapat na ebidensya maliban lamang ho dun sa mga pagte-text, ito ay kasong concubinage. So sa concubinage ho, kailangan ho kasal ho kayo para ho kayo ay makapagdemanda. At ang ikalawa naman ho, ang kagandahan ho kasi dito sa concubinage ho, yung dalawang partido ho, yung asawa ho ninyo tsaka yung kabit na babae na sinasabi ho ninyo, ay maaari nyo ho silang kasuhan pareho at maaari nyo ho silang ipakulong. So ayan ho yung kagandahan ho doon. Kasi ho doon sa Anti-VAUSI Law, yung asawa nyo lamang ho, yung maaari ninyong kasuhan. Kasi yun lamang ho, yung meron kayong dating or sexual relationship, yung kinakasama nyo ho. At hindi naman ho kasama yung babae doon, hindi ho ba? Pero yun nga ho, kapag ho concubinage na, yung parehong partido ay maaari nyo ho silang ipakulong. Kaya lang ho, medyo mas mataas ho yung kailangan nating ebidensya pagdating sa concubinage. So, ibig sabihin ho, kailangan ho yung babae ho ay ibinahay ho ng inyong asawa sa conjugal dwelling o di kaya sa inyong bahay na mag-asawa o di kaya naman ho sila ay tumira sa ibang bahay under scandalous circumstances. Ibig sabihin ho, alam ho nung komunidad na talaga namang sila ay magkabit, sila ho ay yung asawa niyo ay may asawa talaga, ay ayan ho. So ayan ho, mas mabigat ho yung ebidensya pag nakailangan pag concubinage. So yan lamang ho. Kaya lamang ho, syempre kailangan nyo hong dito ho, pasok ho, yung dalawang partido, maaari nyo ho silang maidemanda. Kaya lamang ho, kailangan kayo ay validly married or kasal ho. So yun, sa inyong kaso ho, since hindi ho kayo validly married, wala naman hong sinasabi na talagang ibinabahay na ho yung babae, etc., ay maaari kayong magkaso sa RA 9262 kung mapatunayan nyo na talagang yung asawa nyo ay pumapatol at talagang may iba na hong babae. Ito, magbasa lamang nasa live stream ho tayo ng Facebook, Radyo Pilipinas Facebook page at syempre Attorney Danny Galang Facebook page. At nandito na ho, happy viewing kay Sean Kyle Flores watching from Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Ayan, happy viewing ho sa inyo. At syempre nandito na rin ho sila Freddy Ligas, May Rose Rogador, Isay Romero, Hilda Soria, Manny Oraa, Strike Thunder, Ali Malang, JML, Hailin De Vera Vallar. Ayan ho, happy viewing sa inyong lahat. At syempre dun ho sa ating Attorney Danny Galang Facebook page, naka-live din ho tayo dyan. Hanapin nyo lang ho at maaari din ho kayong mag-post ng inyong mga katanungan ho dyan. Hanapin nyo lamang ho ating Facebook page, Attorney Danny Galang. At happy viewing ho sa mga nanonood naman din
Via Kahambing, happy viewing ho. Jacitan, Fatima Muniz, Jovi Muniz, happy viewing ho sa inyong lahat. At syempre, napapakinggan pa rin ho tayo, Radyo Pilipinas 738 AM sa inyong mga talapihitan. At napapanood din ho tayo sa Free TV, Channel 3 ho sa inyong TV Plus at Channel 45 to 49 naman sa Afford the Box. Kaya ang dami hong paraan para ho makapanood ng ating programa. At syempre, kung wala ho kayong radyo o telebisyon sa internet, nandun ho tayo. Meron ho tayong YouTube, Radyo Pilipinas 1. At syempre, Attorney Danny Galang YouTube channel. Ayan ho, mapapanood nyo din ho ang ating programa dyan. At syempre, meron din ho tayong tanong sa bayan ngayong Sabado, February 7, 2026. Ano ang reaksyon mo sa panibagong impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte? Ayan ho, mag-text ho kayo sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 at babasahin ho natin ang inyong mga komento at opinyon sa pagbabalik ng Usaping Legal. Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ka nga Usaping Legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito naman, kumuha naman ho tayo ng tanong mula sa YouTube. Meron ho tayong YouTube channel, Attorney Danny Galang YouTube channel, kung saan ina-upload ho natin yung mga past episodes ng Usaping Legal. So kung hindi nyo po napanood ang ating episode sa tuwing Sabado ho, dyan nyo ho maaaring balikan. At syempre maraming salamat ho sa mga subscribers sa ating YouTube channel na halos 20,000 subscribers na ho. At maraming salamat ho dun sa mga lahat ng mga nanonood ng ating mga videos. Ang ganda ho ng bilang ho natin dyan, lalo na ho dun sa ating mga resource person, yung mga interview ho natin. Maraming salamat ho sa inyong lahat. At ito, kumuha ho tayo ng isang katanungan dun from Lil Sir K. Galario. Sir, tanong lang po, yung sa akin po, bago lang ako sa company, July 2025. Bali na accident ako nung September naman po sa motor. Naoperahan po ako. Hindi ko na natapos ang 6 months ko. Need ko pang magpagaling po. Tapos nag-message yung HR namin, letter for retrenchment. Ano po ba ang ibig sabihin nun sa case ko na nagpapagaling pa? And ho, yung nag-message sa atin, aksidente ho siya sa motor at September 2025, no? At nag-message na ho sa kanyang HR. Sinasabi ay siya ay nire-retrench na. So pag ibig sabihin ho ng retrenchment, ibig sabihin ho kayo ho ay tinatanggal ho sa trabaho. So yan ho yung una dyan. At syempre ho, kahit ho sabihin ho natin na may security of tenure yung mga empleyado ho, yung mga regular na empleyado may security of tenure, ibig sabihin ho hindi ho kayo basta-basta maaaring matanggal sa inyong trabaho. Kapag ho merong sapat na dahilan, meron hong just causes or authorized cause kung saan kayo maaaring matanggal sa trabaho, ay maaari ho kayo matanggal sa trabaho basta ho dumaan ho sa due process o sa proseso. Ngayon ho, isa ho doon sa sinasabing authorized causes kung saan maaari kayong tumatanggal sa trabaho ay yung retrenchment. Yan ho yung nasa ilalim ho ng ating labor code. At yung kapag retrenchment nga ho ang pinag-uusapan, syempre, ang ibig sabihin ho niyan ay nalulugi ho yung kumpanya, dumadaan ho sa financial difficulties, at dahil nga ho dito ay hindi ho maaring ma-retain yung mga ibang trabahador, no? Mga empleyado, at kailangan ho magbawas na yung empleyado. So nakita ho natin yan noong panahon ng pandemya, kung saan marami ho na-retrench na empleyado dahil nga syempre wala hong economic activity at kailangan ho magbawas ho ng mga empleyado. Pero dito ho sa kaso ho niya ay wala naman hong ganong alegasyon sa kumpanya, pero sinasabi ho siya ay nire-retrench na. So yun ho yung technical term for dun sa sinasabi ho natin, retrenchment. Pero ho doon sa kanya kung siya ay pinapaalis sa trabaho dahil nga ho sa isang just cause din. Isang just cause dyan ay disease, no? Disease o di kaya naman ho ay disability. Kung halimbawa ho ay kailangan hong gamitin ho ang inyong ilang parte ng inyong katawan para ho sa inyong trabaho at masabi ho natin na kayo ay may permanent disability na.
o di kaya naman kayo ay nagkasakit na hindi na ho malulunasan within 6 months, ay maaari din ho kayong matanggal sa trabaho. Ito ho isa dun sa mga just causes naman na sinasabi ng ating labor code kung saan maaari ho kayong matanggal sa trabaho. Pero doon sa doon ho sa kaso ho, nung nag-message ho sa atin based o doon sa mga facts ho na sinabi ho niya, ay inoperahan ho siya. Na-aksidente ho siya noong September, inoperahan ho siya at sa kasalukuyan ay nagpapagaling. So, at makikita ho natin, wala pa naman ho 6 na buwan mula buhat ho nung nangyaring aksidente. At wala rin naman ho sinabi na meron ho siyang permanent disability. So, ayan ho. So, ibig sabihin ho, kung ganyan ho yung set of facts ho natin at hindi pa lang ho makabalik yung inyong empleyado sa inyong trabaho, ay hindi ho nyo basta-basta siya maaring tanggalin, no? Sa kanyang trabaho. Kasi nga ho, unang-una, hindi naman ho nakasaad na meron na ho siyang permanent disability dahil dun sa nangyaring aksidente. At siya ay nagpapagaling pa lamang ho, no? At wala pa namang 6 na buwan mula ho nung siya ay maaksidente at nagpapagaling pa nga. So pagkaganyan ho, maaari ho kayong humingi pa ng palugit doon sa inyong employer para ho kayo naman ay hindi patanggalin sa trabaho. At ayan ho, kapag ho kayo ay natanggal sa trabaho at yun yung sinasabi ho nilang dahilan at hindi ho ito dumaan sa due process, maaari hong mai-classify ho yan as illegal dismissal. So ayan ho. At syempre, hindi ho natin, ayaw natin pangunahan pa kung ano yung mangyayari doon sa kanyang employer at doon sa nag-message ho sa atin. Pero kung kayo ho ay tinatanggal sa trabaho nang wala hong sapat na dahilan, at hindi ho dumaan sa due process, ayan ho, ang kaso ho dyan ay illegal dismissal. So ano ho yung tinatawag natin due process? Kailangan ho ay merong hong 2 notice rule na sinasabi ho natin. Una hong notice ay sinasabi kung bakit kayo tinatanggal sa trabaho. Ang ikalawa naman ho ay yung notice na nagsasabi na bakit ho kayo tinanggal sa trabaho. So pagitan ho niyan, meron ho tayong opportunity to be heard. So dapat ho makinig ho ang inyong panig. Kaya doon ho sa unang notice, sasabihin ho dyan, pinagpapaliwanag ho kayo kung bakit hindi kayo dapat matanggal sa trabaho. Tapos yun nga ho, dapat pakinggan ho yung naging paliwanag ho ninyo, either kung written man yan o di kaya naman ho ay sa isang conference. So dapat ho pakinggan ho ang inyong panig. At yung ikalawang notice ho ay ayan naman ho yung notice na nagsasabi na kayo ay tinatanggal na dahil sa mga ganitong kadahilanan. So yun ho, kapag hindi ho dumaan itong pagtanggal ho sa inyo sa trabaho dito sa ating due process, dito sa 2 notice rule na tinatawag ho natin, at yung opportunity to be heard, hindi ho kayo nabigyan, ay maaari ho kayong mag-file ng complaint for illegal dismissal sa ating Department of Labor and Employment at National Labor Relations Commission. At pag nakita ho ng mga labor arbiters, sang-ayon ho sila na talagang may nangyaring illegal dismissal, maaari ho kayong ma-reinstate o maibalik sa trabaho at mabigyan ho ng back wages from the time na kayo ay illegally dismissed hanggang sa maibalik ho kayo sa inyong pwesto. At syempre mabigyan ho ng damages, kaukulang tulong ho, no? Damages din para ho hindi na ho sapitin ng iba yung inyong sinapit. Kaya ayun, damages. At ayan ho, maaari ho kayong magsumbong sa Department of Labor and Employment at National Labor Relations Commission. Pero yun nga ho, dito sa kaso ho natin, humingi ho muna kayo ng palugit sa inyong employer bago kayo tanggalin. At yun nga, pakiusapan nyo, sabihin nyo talagang nagpapakagaling pa kayo at kayo ay siguradong babalik doon sa inyong kumpanya. Tuloy-tuloy lamang ang inyong mga katanungan. Mag-text na inyong mga katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169. Hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang usaping legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, magbasa lamang ho tayo ng ilan sa mga reaksyon nyo ho sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, February 7, 2026. Ano ang reaksyon mo sa panibagong impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte?
Eto, from Burgos Jr., Renato Langa, Burgos Jr. Paulit-ulit po niyang kaso si VP Sara. Naabsuelto na si VP Sara niyan. Wala na bang ibabato na kaso sa kanya? Ayan ho. Happy viewing ho sa inyo. At syempre ho, kailangan lamang ho natin linawin. Hindi pa ho naabsuelto si VP Sara doon ho sa kaso. Ang sinabi lamang ho ng Supreme Court ay hindi ho dumaan sa due process. Itong pag-impeach po kay VP Sara. So wala naman ho silang sinasabi na anything doon sa mga accusations ho. Nilinaw lamang ho nila kung ano yung one year bar rule, ano ho yung pagkakaiba ng session days, etc. So ayan ho, ang sinasabi lamang ho ng Korte Suprema ay nalabag ho yung karapatan ho ni VP Sara doon sa due process. Kaya ho naging unconstitutional. Yun ho naging impeachment ho sa kanya. So ayan ho, pero wala pa hong sinasabi na siya ay pinapawalang sala doon ho sa mga impeachable offenses na nandoon ho sa impeachment complaint. Ito, from Bohol listeners naman, ito suki ho natin. Ito, happy viewing ho sa lahat ng mga nakikinig sa Bohol, no? Umaabot ho tayo dyan hanggang sa Mindanao nga ho eh. From Bohol, from Bohol. Ang sa akin lang, medyo dismayado ako. Bakit hindi sila nakapaghantay ng February 6 bago nila isampa? Bakit sila nagmamadaling magsampa ng February 2? Mukhang binigyan nila ang Duterte camp na may dahilan kasing pwede nila itong gamitin. Dahilan, yung maagang pagsampa ng impeachment na hindi umabot ng February 6. Masyadong nag-apuro itong silang Tindig Pilipinas at Makabayan Bloc. Gusto ko talagang makausad sa hanggang Senate para malaman natin ang totoo. Thanks. Ayan ho, happy viewing ho sa lahat ng mga nakikinig sa Bohol. Ayan ho, malaki yung katanungan ng bayan yan kasi sinabi nung Supreme Court, no, ng Korte Suprema ho, doon sa kanilang naunang desisyon doon sa sa constitutionality ng impeachment ni VP Sara. Yung 1-year bar rule ay magtatapos noong February 6, 2026. So, ayan ho, kahapon, February 6, 2026 ho yan. Diyan ho matatapos yung 1-year bar rule na tinatawag ho natin. Na ibig sabihin, within 1 year, hindi ka pwedeng magsampa ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Pero kasi ho, doon nga, nilinaw nga doon sa pangalawang desisyon, doon naman sa motion for consideration na inihain ho doon sa Korte Suprema, inihain ho ng House of Representatives, sinabi ho niya, dati ho kasi yung 1-year bar rule ay nagmumula doon sa pagboto ng mga kongresista nung 1/3. Nung nakuha ho nila ng 1/3 tapos biglang inakyat ho doon sa Senado ay February 5 ho yun. Doon ho nagsimula yung period. Pero ho dito, sinabi ho kasi nung may mga discussion ho, no, ang Korte Suprema dito doon sa motion for consideration, sinabi ho niya na yung unang 3 impeachment complaints, doon na ho nagsisimula yung 1-year bar rule. So, ayan ho, dyan daw ho nagsisimula. At yun nga ho, kasi hindi daw ho ito enact upon, hindi ito pinansin, hindi ito ginalaw ng House of Representatives within 10 session days. Or if I'm not mistaken ho, no, hindi ito ginalaw dito nga ho sa House of Representatives. Kaya ho, at ito ho ay yung hindi ho paggalaw ho nila dito sa impeachment complaints ho na ito, hindi ho pag-refer doon sa kanilang order of business, etc. ay ayan ho, dyan ho masasabi na talagang doon na ho nagsimula yung 1-year bar rule. At yun doon sa mga narinig nga natin ho doon sa reports, ito ay December 15 daw nangyari. December 15. So ibig sabihin ho, kaya ako sinasabi nung mga nagkaso last week ay January 15 ay tapos na. January 16 pwede na agad silang magkaso. So ganun ho yung pagkakaintindi ho natin at maaari nyo hong basahin ho yung desisyon ho ng Korte Suprema doon sa motion for consideration. Naka-upload naman ho yan doon sa kanilang website ng Korte Suprema ho para ho mas malinaw ho sa inyo. Pero yun nga ho, alam ho natin from doon sa 3 impeachment complaints na nauna, doon ho nagsimula yung 1-year bar rule. Kaya sinasabi nila January 15 or 16 pwede na silang maghain ng impeachment complaint. At yun nga, naghain naman sila February 2. Pero yun nga ho, tingnan ho natin at itong impeachment complaints na ho, na-endorso na ho ng opisina ni opisina ni House Secretary General Cheloy Garafil dito sa opisina naman ni House Speaker Bogie D. So ayan ho, titingnan ho natin. Nung Thursday ho nila in-endorse, which was February 5. So ayan,
At syempre, after dun sa office ng House Speaker, ibababa na ho yan for agenda tapos ibibigay na ho dun sa Committee on Justice. So yun ho yung tingnan ho natin sa masusunod na araw. Sasapitin ho ba nitong impeachment ho na ito, complaints ho na ito, yung katulad ho ng sinapit ng impeachment ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasi ho, sa impeachment ho ni Pangulong Marcos Jr. ay insufficient in form and substance ho yung sinabi. So nakita ho natin, nakatelecast naman ho yung pagdinig ho no, ng House Committee on Justice. Sabi ho niya, medyo mas nag-apply ho siya ng mga striktong konsepto ho pagdating ho sa ebidensya, pagdating ho sa verification, pagdating sa personal knowledge. Yan ho yung in-apply doon sa complaints, no? Kaya ho sinabi na insufficient in substance yung complaints laban kay Pangulong Marcos Jr. So tingnan ho natin, ito ho bang parehong striktong pagpunaho dito sa ebidensya, etc. I-apply ho ba din kay Vice President Sara Duterte? So kailangan ho makalusot ng impeachment na yun sa House Committee on Justice on form and substance bago ho syempre makalusot ho doon sa floor naman ho, no? Kung saan dito na ho papakinggan yung panig ho ni VP Sara. So yan ho yung titingnan natin sa mga susunod na linggo. At ayan ho, syempre hindi naman ho natin maaring sabihin na nakakasawa na itong impeachment na to, etc. Dahil yung unang round nga ho, noong 2024 hanggang last year, ay hindi naman ho talaga sila nakalusot. Kung maalala nyo po, in-archive ho yung impeachment complaint or yung impeachment complaint laban kay VP Sara, in-archive ho ng Senado. Kasi nga ho, may mga nakabinbin na mga motion or mga apela nga ho, petition dito sa Korte Suprema. So hindi naman ho nila basta-basta baliwalain yun. So kung makalusot ho ito hanggang sa Senado, tingnan ho natin. Yan ho yung titingnan natin sa mga susunod na araw. At talagang malalaman na ho ba natin itong mga paliwanag nga ho dito sa confidential funds, etc. Kasi mahalaga ho yan, malaman din ng taong bayan. Ano ho ba yung mga nakalagay, paano ho ba talaga ginasta yung confidential funds? Hindi ho ba? At hanggang sa kasalukuyan, wala naman ho talagang sinasabing diretso o matinong response ang kampo ni VP Sara kung paano ginasta yung confidential funds. At syempre may mga naglulutangan din hong iba-ibang pangalan na mga nakikita natin katulad nila Mary Grace Piatos. Hindi ho yan pa na ipapaliwanag sa publiko. Kaya hanggang ngayon po ay meron pa rin ho talagang mga tao na gusto hong malaman yung totoo dyan. Hindi naman ho natin pwedeng pagtakpan na lamang ho yan o abandonahin na lamang ho yan. Kaya ho patuloy pa rin ho may mga tao na nagfa-file ng impeachment complaints. Hanggang hindi ho nila nalalaman kung ano yung totoo. Katulad na lamang ho ng grupo nila Kiko Aquino D. Na yun, nag-file ho sila ng impeachment complaint dahil ho sinasabi nga ho nila kanina, hindi pa rin ho nila alam yung totoo. At lahat ho tayo, hindi pa rin ho natin alam ang totoo. Kaya malinaw ho na sana ho ay ayan ho, makasagot ho si VP Sara dito sa mga pakatang na ito at sinasabi ho niya, inaantay lang naman niya yung proper forum para ho dito sa mga complaints ho na ito ay tingnan ho natin yung magiging paliwanag ho niya kung paano nga ba nagasta itong confidential funds. Wala na lamang ho tayong oras. Maaari pa rin ho kayong magkomento sa ating mga videos sa Facebook at YouTube para ho sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado. At syempre, maraming salamat ho sa ating mga nakasamang engineers at staff engineer Rolly Bumatayo at engineer Jobel Lustre. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayo.